Announcement lang po mga katakip silim. Kung gusto nyo po magbahagi ng inyong kwentong kababalaghan, pwede po kayo mag-email sa pntstories6@gmail.com. Ipa-flash ko na lang po sa screen yung pinakang email para mas maintindihan po ninyo. Kami na pong bahalang mag-ayos ng inyong kwento. Simulan na natin. Sa isang baryo, may isang lamay na ginanap para kay Mang Ruben. Isang matandang kilala sa kanilang lugar. Maraming tao ang dumalo, mga kaibigan, kapitbahay, at kamag-anak. Ang lamay ay nasa loob ng lumang bahay ni Mang Ruben na may malaking bintana at mahahabang kortina na sumasayaw sa malamig na hangin ng gabi. Habang patuloy ang padasal, napansin ni Aling Cora, isa sa mga matatandang dumalo, ang isang lalaking nakatayo sa isang sulok. Nakaitim ito at nakayuko. Parang tahimik na nagmamasid. Hindi niya ito kilala, kaya bumulong siya sa katabing si Mang Ernesto. "Sino yung lalaking yun?" tanong ni Aling Cora. Napatingin si Mang Ernesto, pero nang sundan niya ang tinutukoy ni Aling Cora, walang sino mang nakatayo roon. "Wala naman, Cora. Pagod ka lang siguro." Nang maghating gabi na, nagpasya ang ilan na magpahinga, habang ang iba ay patuloy sa pag-inom ng kape at pagkain ng biskwit. Sa gitna ng katahimikan, biglang umihip ang malamig na hangin at pumailan lang ang amoy ng kandila. Kasabay nito, may narinig silang mahina ngunit malinaw na bulong. "Bakit kayo nandito?" Napatingin ng lahat sa paligid. Wala namang nagsalita. Kinalabutan sila. Si Mang Victor na nakaupo malapit sa kabaong ay biglang napatayo at natumba ang hawak niyang tasa ng kape. "Nakita ko siya. Si Mang Ruben. Nakatayo sa may pinto." Nanginginig niyang sabi. Nagkagulo ang mga tao. May ilan na lumabas para kumuha ng hangin. Ang iba na may nanatili pero tahimik at balisa. Kinabukasan, isang matandang babae ang dumating sa lamay. Lumapit siya sa kabaong at marahang hinaplos ang gilid nito. "Hindi dapat dito ginanap ang lamay. Hindi niya gusto ang bahay na to." Napatingin ang mga tao sa kanya. Siya pala ang matandang kapatid ni Mang Ruben, si Aling Pilar, na matagal nang naninirahan sa ibang bayan. "Dati niyang kwento sa akin. May nagpapakita raw sa kanya rito nung nabubuhay pa siya. Baka hindi lang tayo ang naglalamay." Wala noon, hindi na muli ginamit ang bahay na yon. At sa tuwing may dumadaan sa harapan nito tuwing gabi, may nakikita silang anino sa bintana. Tila isang figurang itim, tahimik na nagmamasid. Sa isang lungsod, may isang sikat na funeral home na ginagamit para sa mga marangyang lamay. Malinis at moderno ito, ngunit may isang silid na bihirang gamitin. Ang Room 3. Ayon sa mga empleyado, may kakaibang nangyayari doon. Isang gabi, si Jessa, isang bagong staff, ang naatasang magbantay sa Room 3. Wala namang burol doon nung gabing yon, kaya naisip niyang magiging madali ang kanyang shift. Ngunit pagsapit ng 12:00, may narinig siyang mahinang iyak mula sa loob ng silid. Nagdalawang isip siya kung bubuksan ang pinto. Wala namang dapat tao na roon. Pero nang silipin niya sa maliit na bintana sa pinto, nakakita siya ng isang babae na nakaputi, nakaupo sa isang sulok at nakayuko na umiiyak.
Mabilis siyang tumakbo papunta sa guard na si Mang Rolly. May tao doon sa room 3. Dapat wala namang naka-assign doon. Napakunot ang noon ni Mang Rolly. Imposible yan, Iha. Matagal nang walang gumagamit sa kwartong yun. Pero nang bumalik sila sa room 3, wala na roon ang babaeng nakita ni Jessa. Tanging malamig na hangin at mahinang samyo ng bulaklak ang naiwan. Dahil sa pangyayari, nagkwento si Mang Rolly. Matagal na yan. Isang dalaga raw ang dinala dito para iburol. Pero hindi natuloy ang lamay dahil walang dumating na pamilya. Simula noon, may nagpapakita na sa kwartong to. Hindi na muling nagbantay mag-isa si Jessa sa funeral home. At tuwing dumadaan siya sa room 3, pakiramdam niya ay may nakatingin sa kanya mula sa loob. Isang babaeng tahimik na naghihintay ng kanyang mga naiwan. Si Arman ay isang litratista na madalas kunin sa mga okasyon, kasal, binyag at maging sa mga lamay. Isang gabi, tinawagan siya na isang kliyente para kunan ng litrato ang burol ng isang matandang babae sa funeral home sa lungsod. Pagdating niya, tahimik ang paligid. Maraming tao, karamihan ay nakaitim at tahimik na nag-uusap. Sinimulan niyang kunan ng larawan ng kabaong, ang mga bulaklak at ang mga taong dumalo. Habang nag-iikot, napansin niyang may isang matandang babae sa isang sulok. Nakaupo at tahimik na nakangiti sa kanya. Medyo nawala siya sa focus. Ang ganda ng ngiti nito, parang kalmado at payapa. Kumuha siya ng isang shot na kasama ang babae. Natapos ang trabaho ni Arman at umuwi siya para i-edit ang mga larawan. Habang tinitignan niya ang mga kuha, napansin niyang wala sa kahit isang larawan ng matandang babae na nakita niya. Naisip niyang baka nagkamali lang siya ng tingin. Ngunit nang tignan niya ang huling larawan ng kabaong, napamulagat siya doon. Sa mismong larawan ng namatay, ang mukhang nakangiti sa kanya. Siya pala ang matandang babaeng nakita niya sa lamay. Si Edgar ay isang caretaker sa isang malaking punerarya sa syudad. Sanay na siya sa mga lamay at hindi na natatakot sa kabaong o sa mga namatay. Pero isang gabi, may nangyari na hindi niya kailanman makakalimutan. May isang lamay noon para kay Ginoong Alberto, isang mayamang negosyante na pumanaw sa hindi malamang dahilan. Maraming bisita, pero bandang alas 12 ng madaling araw, unti-unting nag-uwian ang mga tao. Naiwan na lang si Edgar at ilang kamag-anak na natutulog sa gilid. Habang nag-iikot siya para tiyaking maayos ang lahat, napansin niyang bukas ang isang pinto sa likuran ng chapel. Isang pinto na dapat ay nakakandado. Nang sumilip siya, nakita niyang may nakatayong lalaki sa dilim. Nakatalikod, nakasuot ng itim. "Sir, bawal na po dyan," mahinahon niyang sabi. Hindi gumalaw ang lalaki, kaya nilapitan niya ito. Pero pagdampi ng kamay niya sa balikat nito, biglang lumamig ang paligid. Nung dahan-dahan itong lumingon, halos nabitawan ni Edgar ang flashlight niya. Si Ginoong Alberto. Pero hindi isang masayang ngiti. Parang nanunukso. Parang may gustong ipahiwatig. Bigla itong lumakad papalayo at nawala sa dilim. Mabilis na bumalik si Edgar sa chapel. Nanginginig siya habang tinitignan ng kabaong. Nandun pa rin ang katawan ni Ginoong Alberto, mahimbing na nakahiga. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay ang huling detalye. Ang labi ng bangkay ay nakangiti na rin, eksaktong katulad ng nakita niya sa dilim.
Sa isang modernong funeral home, naganap ang lamay para kay Don Marcelo. Isang matandang negosyante na kilala sa kanyang kayamanan at pagiging istrikto. Maraming dumalo, pamilya, kaibigan at mga empleyado. Bandang 12:00 ng gabi, habang ang ibang tao ay natutulog sa waiting area, isang babae ang dumating. Nakaputing bestida ito, mahaba ang buhok at tila malungkot ang mga mata. Dumiretso ito sa harap ng kabaong at tahimik na tumayo roon. Napansin siya ni Cathy, isang apo ni Don Marcelo. Lumapit siya sa kanyang ina at nagtanong, "Sino yung babae, ma?" Napatingin ang kanyang ina, pero hindi niya rin ito kilala. "Baka ka mag-anak ng lolo mo na hindi natin kilala," sagot nito. Lumapit si Cathy sa babae. "Magandang gabi po. Kayo po ba'y kamag-anak ni lolo?" Dahan-dahang tumingin ang babae sa kanya. Ang mga mata nito ay malamlam at puno ng lungkot. "Ako ang kanyang naiwan," mahina nitong sagot. Naguluhan si Cathy. Pero bago pa siya makapagtanong ulit, biglang umihip ang malamig na hangin sa loob ng chapel. Napansin niyang bumukas ang isang bintana. Nang bumaling siya pabalik sa babae, wala na ito. Naghanap siya sa paligid, pero walang palatandaan na may lumabas ng silid. Kinabahan siya, kaya tinawag niya ang isang staff ng funeral home at ikwento kung may bagong dumating na bisita. "Wala po, ma'am. Sarado po ang pinto mula kanina pa," sagot ng staff. Nang bumalik siya sa harap ng kabaong, napansin niyang may isang luha sa pisngi ni Don Marcelo. Parang may bumisita at nagpaalam sa kanya sa huling pagkakataon. Sa isang malaking funeral home sa Maynila, ginanap ang lamay para kay Ginoong Ramirez, isang respetadong abogado na biglang pumanaw dahil sa atake sa puso. Maraming dumalo, mga kamag-anak, kaibigan at kasamahan niya sa trabaho. Tahimik ang gabi, tanging bulungan ng mga tao at may hinang hikbi ng mga naulila ang maririnig. Bandang 2:00 ng madaling araw, may isang lalaking dumating, nakasuot ng itim na Amerikana. Matangkad at mukhang pamilyar. Tahimik siyang umupo sa likuran, hindi nagsasalita. Pero nakatingin lang siya sa kabaong. Napansin siya ni Marco, anak ni Ginoong Ramirez. Lumapit siya sa kanyang tiyuhin at binulong niyang, "Sino po yung nasa likod?" Para siyang kakilala ni Papa. Lumingon ang tiyuhin niya, pero bahagyang nagitla. Hindi ko alam. Pero oo nga. Parang kahawig niya ang papa mo. Nang sumilip si Marco sa likuran, wala na ang lalaki. Kinilabutan siya. Agad niyang tinanong ang isang bisita kung may nakita silang lalaking dumating. Pero lahat ay umiling. Wala raw silang napansin. Sa kaba at pagtataka, tinignan ni Marco ang guestbook kung saan nagpipirma ang mga dumalo sa lamay. Napansin niyang may bagong sumulat ng pangalan, Ginoong Ramirez. Malamig ang kanyang katawan nang makita ito. Nanginginig niyang tinanong ang punerarya kung may ibang nakalapit sa guestbook. "Wala po, sir. Kayo lang po ang lumapit dyan mula kanina," sagot ng staff. Nanatili si Marco sa harap ng kabaong. Baka sakaling bumalik ang misteryosong bisita. Sa kabila ng lahat, ay maaari ang sarili niyang ama ang dumalo sa kanyang sariling lamay. Pero hindi niya na lang yun pinansin. Ako si Melody.
Mahilig ako mag-ukay-ukay. Kaya nang mapadaan ako sa isang lumang tindahan sa isang iskinita, hindi ko na napigilang pumasok. May kakaiba sa tindahang ito. Madilim ang loob, amoy lumang kahoy, at halos walang tao maliban sa tindera na tahimik na nakaupo sa isang sulok. Nakatitig lang siya sa akin. Hindi ko na lang siya pinansin at nagsimula ng maghalongkat ng mga damit. Napahinto ako nang makita ko ang isang pulang bestida. Napakaganda ng tela, parang mamahaling damit na bihira mong makikita sa ukay-ukay. Nang hawakan ko ito, bigla akong nakaramdam ng malamig na hangin. Palingon ako, wala namang ibang tao sa tindahan. Dinala ko ang bestida sa tindera para bayaran. Habang inaabot ko ang pera, bigla siya nagsalita. Sigurado ka bang bibilin mo yan, Iha? Medyo kinabahan ako, pero ngumiti lang ako at tumango. Hindi ko na pinansin ang pag-aalalang nasa mukha niya. Pag-uwi ko, agad ko isinuot ang bestida sa harapan ng salamin. Sakto ito sa akin. Parang sa akin mismo sinukat ang damit na to. Habang iniikot ko ang sarili ko para tignan ang fit, parang may anino akong nakita sa likod ko. Bigla akong kinilabutan. Napapikit ako saglit para huminga ng malalim. Baka guni-guni ko lang. Pero nang dumilat ako, may babaeng nakatayo sa likod ko. Namumutla siya, duguan, at suot ang parehong bestida. Bago pa ako makasigaw, naramdaman kong may malamig na kamay na humawak sa balikat ko. At sa isang iglap, bumulong siya sa akin. Ako si Elena. At yan ay akin. Napatakbo ako palabas ng kwarto at sinabi ko ang nangyari kay mama. Pero hindi siya naniwala. Makalipas ang ilang oras, bumalik ako sa kwarto ko at nagulat ako dahil wala na ang bestida. Tawagin niyo na lang akong Harvey. Mahilig ako maghanap ng vintage na sapatos sa ukay-ukay. Kaya nang makakita ako ng isang pares ng itim na leather boots na parang bago pa, hindi ako nagdalawang isip na bilhin ito. Mura lang at ang ganda pa ng disenyo. Habang inaabot ko ang bayad, napansin kong tulala ang tindera. Hindi siya nakangiti, parang may gustong sabihin, pero pinili na lang manahimik. Pag-uwi ko, agad kong isinuot ang sapatos. Sakto sa akin. Parang ako talaga ang may-ari nito. Pero sa sandaling tumapak ako sa sahig, may naramdaman akong kakaiba. Parang mabigat ang sapatos. At may naririnig akong may hinang tunog. Kahit hindi naman ako gumagalaw. Hinayaan ko na lang ang pakiramdam ko na yun at lumabas ng bahay. Habang naglalakad sa kalye, napansin kong may mga taong nakatingin sa akin. Lalo na sa paa ko. May isang matandang babae pa nga na tumuro sa sapatos ko at biglang umiwas na parang takot. Napakunat noo ako at tumingin sa baba. Doon ko nakita ang bakas ng mga pulang yapak na naiiwan ng suot kong sapatos. Biglang lumamig ang paligid. Minto ako sa paglalakad. Pero may narinig pa rin akong mga yabag. Mabibigat, papalapit. Nang lingunin ko ang likod ko, nakita ko ang isang lalaking duguan at nakaturo sa paa ko. Bago pa ako makatakbo, bumulong siya sa akin. Ibalik mo ang sapatos ko. Tumakbo ako habang suot ang sapatos. Nung malayo na ako sa lalaking duguan, agad kong hinubad ang sapatos at iniwan sa gilid ng kalsada.
bago umuwi sa bahay namin. Kinabukasan, bumalik ako sa lugar kung saan ko iniwan ang sapatos. Pero wala na ito doon. Hindi ko alam kung kinuha ng mga taong kalye o yung mismong lalaking duguan ang kumuha. Pero wala na akong pakialam. Ang importante, wala na ito sa akin. Ako si Monica. Hindi ako mahilig sa mga lumang laruan. Pero may kung anong humila sa akin nang makita ko ang isang antigong manika sa isang ukay-ukay sa probinsya. Maputi ang mukha nito. May mahabang kulot na buhok at suot ang isang lumang puting dress. Maganda yan, Iha. Pero, sigurado ka bang gusto mo yan? Sabi ng matandang tindera. Medyo nagduda ako, pero mura lang ang presyo, kaya binili ko na rin. Pag uwi ko, inilagay ko ang manika sa isang istante sa kwarto ko. Habang nakahiga ako sa kama, parang may nakatingin sa akin. Nang tignan ko ang manika, parang gumalaw ang ulo nito ng bahagya. Guni-guni ko lang siguro. Kinabukasan, nagising ako na nakaharap na sa akin ang manika. Kahit hindi naman ganun ang pwesto niya kagabi. Kinilaputan ako, pero hindi ko na lang pinansin. Habang lumilipas ang araw, may naririnig na akong may hinang tawa sa 10 oras ng gabi. Minsan, parang may kumakaluskos sa tabi ng kama ko. Isang beses, nagising ako na nasa kama ko na ang manika. Yakap-yakap ako. Nang hindi ko na matiis, dinala ko ito pabalik sa ukay-ukay. Pero laking gulat ko nang sabihin ng tendera, Iha, hindi kami nagbebenta ng mga manika. Napaatras ako. Nang tignan ko ang dala kong manika, nakangiti na ito ng malaki. Pero ang nakakapagtaka, iba na din ang tendera. Hindi ito ang nagbenta sa akin ng manikang dala ko. Habang naglalakad ako pa uwi, may nakita akong basurahan at agad kong tinapon doon ang manika. At agad na din ako nagdesisyon na umuwi sa bahay. Sa kabutihang palad, hindi na ito sumunod sa akin sa bahay. Hanggang dito na lang po. Salamat sa pagbasa ng kwento. Ako si Isabel at mahilig ako mag-ukay-ukay, lalo na sa mga lumang gamit pang bahay. Isang araw, napadaan ako sa isang maliit na tindahan sa isang lumang kalsada. Napansin ko agad ang isang antigong salamin na nakasandal sa dingding. Maganda ang ukit ng kahoy sa gilid nito. At kahit mukhang luma, malinaw pa rin ang refleksyon. Habang tinitignan ko ang sarili ko sa salamin, parang may anino sa likuran ko. Isang madilim na hugis ng isang tao. Napalingon ako, pero wala namang ibang tao sa tindahan, maliban sa tendera. Maganda yan, pero tandaan mo, huwag kang magpapakita ng takot, sabi ng tendera. Hindi ko nalang pinansin ang babalaan niya. Binili ko ang salamin at dinala pa uwi. Kinagabihan, habang nag-aayos ako ng buhok sa harap ng salamin, may napansin akong kakaiba. Ang refleksyon ko ay hindi gumagalaw kasabay ko. Parang may kaunting delay. At sa isang iglap, ang refleksyon ko ay ngumiti. Kahit hindi naman ako nakangiti. Napaatras ako. Nang lingunin ko ang kama ko, nakita kong wala namang talagang ibang tao roon. Ngunit, nang bumalik ang tingin ko sa salamin, may isang babae sa likod ko. Mahaba ang buhok
na natatakpan ang kalahati ng kanyang muka at dahan-dahang lumalapit. Sinubukan kong tumakbo pero hindi ako makagalaw. Dahan-dahang lumabas ang kamay niya mula sa loob ng salamin at hinawakan ako sa balikat. Ngayon, ikaw naman ang nasa loob. Bago pa ako makasigaw, nagdilim ang paligid at ang huling nakita ko ay ang sarili ko nakangiti sa loob ng salamin. Bigla akong napabalikwas ng bangon. Panaginip lang pala at nasa tabi ko si mama at ang kanyang itsura ay halatang nag-aalala. Kanina pa daw nila ako ginigising kasi para daw akong binabangungot. Nang tignan ko ang salamin, wala na ito kung saan ko ito nilagay. Hindi ko alam kung saan napunta pero pinabayaan ko na lang. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Rizalyn. Trip na trip kong bumili ng mga vintage accessories. Kaya nang makita ko ang isang lumang pilak na kwintas sa isang ukay-ukay, agad akong natuwa. May maliit itong pendant na hugis puso at kahit medyo kupas na, may kakaibang ganda ito. Habang hawak ko ang kwintas, napansin kong nakatingin sa akin ang tindera. Matanda na siya, may kulubot na muka. Pero naisipan ko na agad na bayaran ito sa matanda. Baka mabili pa ng iba. Pag-uwi, agad kong isinuot ang kwintas. Tamang-tama ang haba nito sa liig ko. Ngunit, nang kumarap ako sa salamin, parang humihigpit ang kwintas. Nahihirapan akong huminga. Nagpapanik ako at sinubukan alisin ito. Pero hindi bumubukas ang lock nito. Parang may hindi nakikitang kamay na humihila sa akin. At sa sulok ng kwarto, may nakita kong anino. Isang babae. May mahabang buhok na tumatakip sa kanyang katawan. Bago ako mawala ng malay, narinig ko siyang bumulong. Ibalik mo yan sa akin. Hindi yan sa'yo. Nang magising ako, nasa liig ko pa rin ang kwintas. Pero nagdesisyon akong itapon ito dahil pakiramdam ko may dala itong masamang nakaraan. Kaya hindi na ako nang hinayang. Ako si Marky. Isang araw, nag-ahanap ako ng jacket sa ukay-ukay dahil gagamitin ko ito kasi bumili ako ng motor. Ang gusto kong jacket ay yung mukhang vintage at may nakita akong isang itim na jacket na sobrang lambot ng tela at mukhang bago pa. Sakto rin ang sukat sa akin kaya agad ko itong binili. Nang makauwi ako sa bahay, agad kong sinuot ang jacket. Napaka-komportable nito. Mainit sa katawan at parang niyayakap ako. Pero habang lumilipas ang oras, nakaramdam ako ng kakaiba. Parang may bumibigat sa balikat ko at tila may malamig na hangin na dumadaloy sa likod ko kahit sarado lahat ng bintana. Lumabas ako para bumili ng pagkain sa convenience store. Habang nagmumotor, napansin kong parang may nakasunod sa akin. Sa gilid ng paningin ko, may anino akong nakikita. Madilim at mataas na nakasunod sa pag-abante ko. Tumingin ako sa salamin ng isang nakaparadang kotse. At doon ko nakita, hindi lang ako ang nakasuot ng jacket. May nakayakap sa akin mula sa likod. Isang lalaking walang muka
Mahigpit ang hawak sa balikat ko. May malamig na boses na bumulong sa tenga ko. Salamat sa pagsuot ng jacket ko. Ngayon, ikaw na ang susunod sa akin. Biglang nadulas ang motor ko sa di ko malamang dahilan. Habang nadadagaanan ako ng motor ko, nakita ko yung lalaki sa harap ko, nakatayo at nakangiti. Pero agad siyang natabunan ng mga tao dahil lumapit sila sa akin para tulungan akong tumayo. Nang makatayo ako, laking gulat ko dahil wala na ang lalaki. Hindi na ako tumuloy ng convenience store. Nung pauwi na ako, nagtaka ako dahil wala na ang jacket. Hindi ko alam kung paano nawala sa katawan ko o bakit nawala. Pero hinayaan ko na lang at umuwi na ako sa bahay.